Breaking news, Putin napahiya matapos nila itong gawin sa Venezuela. Sa patuloy na tensyon na nagaganap sa pagitan ng Amerika at Venezuela ay ginawa ng Russia ang isang hakbang na gumulat sa buong mundo. Subalit hindi naman ito nagustuhan ng Venezuela at agad itong tinabla. Ano nga ba ang tunay na nangyari at bakit ganun na lang ang ginawang pagtanggi ng Venezuela at higit sa lahat ay ano ang susunod na hakbang ng Estados Unidos tungkol dito? Pero bago ko simulan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Isang mapangahas na galaw ang ginawa ni Putin matapos magpadala ang Russia ng 2 nuclear submarines sa coast ng Venezuela. Dumating ang mga ito makalipas ang 48 oras matapos bantaan ni Trump ng military action ang rehimen ni Maduro. Sabi ni Trump, "We were a little bit threatened by Russia recently, and I sent a submarine, nuclear submarine, the most lethal weapon ever made. Number one, you can't detect it. There's no way. We're 25 years ahead of Russia and China in submarines. Russia's actually second in submarines. China's third, but they're coming up." kasabay nito, kinumpirma ng Russian Defense Minister na si Sergei Shoigu na magtatayo ang Moscow ng permanent naval bases sa mga pantalan ng Venezuela. Ilalapit ng mga basing ito ang Russian warships ng higit 12,000 milya mula Miami. Pero nagkamali si Putin sa isang napaka-importanting bagay. Inanunsyo kasi nila sa state television ang galaw ng submarines bago pa sila humingi ng approval mula sa Venezuela. Inihayag ng opposition leader ng Venezuela na si Maria Corina Machado na tinatanggihan ng mga military commanders ang hiling ng Russia. Sabi ni Machado sa Reuters, hindi magiging puppet ng foreign powers ang ating armed forces. Pero bakit nga ba nakapahalaga ng desisyong ito? Kailangan kasi ng Russia ang mga basing ito para maipakita ang kanilang puwersa sa Caribbean. Kung wala nito, kailangan bumiyahe ng mga submarines nila ng 9,000 milya mula Murmansk para makarating sa American waters. Ang 2 submarines na ipinadala ng Russia ay Yasen-class attack subs. Bawat isa ay may dalang 32 caliber cruise missiles na kayang umabot ng 1,500 milya. Mula sa dagat ng Venezuela, kaya nilang tamaan ang mga target sa southern United States. Pero lumabas sa mga dokumentong nilabas ng Venezuelan naval officers na kulang ang mga pantalan nila sa basic infrastructure para sa nuclear submarines. Ang pangunahing port sa La Guara ay walang radiation monitoring equipment. Wala rin itong specialized maintenance facilities at ang lalim ng tubig ay halos sapat lang para sa submarine operations. Hindi ito napansin ng mga Russian planners. Inakala nila na kontrolado ng gobyerno ni Maduro ang lahat ng military decisions, pero nagkamali sila. Si Colonel Rafael Hernandez ang kumokontrol sa submarine force ng Venezuela. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan noong nakaraang linggo na kung tatanggapin nila ang Russian bases, magiging target ang Venezuela. Kumalat agad ang pangamba niya sa mga opisyal sa loob ng ilang araw at lalong naging masama ang timing para sa Moscow. Kakawala lang ng Russia sa kanilang Syrian naval base sa Tartus matapos bumagsak ang gobyerno ni Assad. Inabot ng 49 na taon bago nila naitatag ang base na iyon. Ngayon, wala nang lugar ang Mediterranean fleet nila para mag-refuel o mag-resupply. Ipinangako naman ni Admiral Viktor Sakharov kay Putin na papalitan ng Venezuelan bases ang mga pasilidad sa Syria. Nagpresenta pa siya ng mga mapa na nagpapakita kung paano mamomonitor ng Russian ships ang kilos ng American Navy mula Caracas. Pero may hindi sinabi si Sakharov kay Putin. Ang mga pantalan ng Venezuela ay kayang humawak ng 12% lang ng kargamentong kayang hawakan ng Syrian ports. Lumana ang mga pasilidad. Karamihan sa mga kagamitan ay galing pa noong 1970s. Na-detect ng American satellites ang mga submarines papalapit ng Venezuela noong ika-9 ng Enero. Tinunton ito ng Pentagon habang tumatawid sa Atlantic ng 2 linggo. Minomonitor din nila lahat ng komunikasyon sa pagitan ng submarines at Moscow. Ipinaliwanag kahapon ni Defense Secretary Pete Hegseth sa Congress ang plano ng Russia. Sabi niya, sinusubukan nilang makapagtayo ng base na 70 milya na mas malapit pa kaysa Cuba. Dagdag pa niya, kailangan ng submarines ang permiso ng Venezuela para makadaong, makapagpa-repair at makapag-resupply. Kung wala nito, kailangan nilang lumutang kada 72 oras para makipag-communicate sa Moscow. Subalit mas madali silang ma-detect at matunton kung ganito ang gagawin.
Nahati sa tatlong grupo ang militar ng Venezuela dahil sa request ng Russia. Ang pro-Maduro forces pabor sa pagtatayo ng bases. Ang mga tradisyonal na military officers naman tutol sa pakikialam ng banyaga. At ang pangatlong grupo naghihintay kung sino ang mag-aalok ng mas malaking pera. Samantala, nag-mobilize naman ng naval forces ang Brazil sa hilagang border nito. Nagbabala si President Lula laban sa militarization ng South America. Sabi niya, hindi namin tatanggapin ang nuclear weapons dito sa aming neighborhood. Nagpadala rin ang Colombia ng 2 frigates para magpatrolya sa coast ng Caribbean. Tumaas din ang inspeksyon ng Panama sa mga barkong dumadaan sa kanal. Maging ang Cuba, nagpahayag ng pangamba tungkol sa nuclear submarines na sobrang lapit sa kanilang dagat. Sa totoo lang, ang mga economic numbers ang nagsasabi ng totoong kwento. Nag-alok ang Russia ng $10 bilyong sa Venezuela kapalit ng karapatan sa base. Pero dahil sa sanctions, hindi naman ma-access ng Venezuela ang karamihan sa foreign currency, kaya ang pera ay mananatili lang sa Russian banks, halos walang silbi para kay Maduro. Umabot sa 800% ang inflation ng Venezuela noong nakaraang buwan. $30 lang kada buwan ang sahod ng mga government workers. 6 na taon nang hindi nakakakuha ng bagong kagamitan ang military. Ito ang dahilan kung bakit tutol ang mga junior officers sa plano ng Russia. Alam nilang walang laman ang mga pangako ng Moscow. Naalala nila ang parehong mga pangako noon mula China at Iran na nauwi rin sa wala. May isang bagay na hindi inisip ng Russia. Idineklara ni Trump ang Venezuela bilang state sponsor of terrorism noong nakaraang linggo. Kaya anumang bansang tatanggap ng Russian military bases ay haharap din sa parehong sanctions. Hihinto na sa pagbili ng Venezuelan oil ang mga kumpanyang Europeo. Katumbas iyon ng 400,000 barrels bawat araw na nagkakahalaga ng $2 bilyong bawat buwan. Hindi mabubuhay ang Venezuela kung wala ang mga benta na iyon. Maging ang mga submarines mismo ay nagpapakita ng desperasyon ng Russia. $4 bilyong ang halaga ng bawat Yasen-class submarine, 5 lang ang operational sa kanila. Kaya yung pagpapadala ng 2, katumbas ng 40% ng kanilang modern attack submarine fleet. Para bang sinusugal nila na kayang baguhin ng 2 ito ang sitwasyon sa Caribbean. Pero kung walang shore support, magiging sobrang mahal pero walang silbing pasanin lang ang mga submarines. Ayon sa Russian Naval Doctrine, kailangan ng 3 support vessels bawat submarine para sa matagalang deployment. Pero ang Venezuela Navy ay may isang operational support ship lang at hindi pa ito nakakalabas ng port mula pa noong 2022. Ibig sabihin, kailangang mag-operate mag-isa ang mga submarines ng Russia, mabilis na nauubos ang kanilang supplies. Ipinapakita ng krisis na ito ang pinakamalaking problema ng global strategy ng Russia. Nangako sila ng military support pero kulang sila sa logistics para mag-deliver nito. Nag-aalok sila ng proteksyon pero hindi naman nila kayang protektahan ang sarili nila. Naging panibagong halimbawa ang Venezuela ng sobrang pag-abot ng Russia. Katulad sa Syria, Libya at Mali, nangako ang Moscow ng higit pa sa kaya nilang ibigay. Malaki ang posibilidad na bumalik sa Russia ang mga submarines sa loob lang ng ilang linggo. Kung walang kooperasyon mula Venezuela, wala silang magagawa kundi magsayang ng gasolina at mapahiya ang Moscow. Pero the damage has been done. Naipakita ng Russia ang desperasyon nilang makapagtayo ng base malapit sa Amerika. Ipinakita nila sa mga posibleng kaalyado ang pagkukulang sa kanilang plano. At pinakamahalaga, pinatunayan nila na kahit desperado ang mga rehimen tulad ng Venezuela, hindi tatanggap ng kahit anong deal. Nanunood lang si Trump mula White House habang tinalo ng Russia ang sarili nito dahil sa maling plano at wishful thinking. Walang kailangang military action. Ang pinakamalaking pagkakamali ng Russia ay ang paniwala nila na lahat ay kasing desperado nila